Pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang kanilang hangarin na higit pang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at seguridad sa pagkain sa isinagawang bilateral meeting sa Kazan. Sa kanyang opening statement, nagpasalamat si Marcos sa mainit na pagtanggap ng pamahalaan at mamamayan ng Russia sa delegasyon ng Pilipinas at sa mga bansang kasapi ng ASEAN na dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Binigyang diin ng Pangulo na makasaysayan ang kanilang pagpupulong dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia. Aniya, mahalagang maipagpatuloy ang regular na political consultations ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia upang higit pang mapalawak ang mga oportunidad para sa kooperasyon. Bilang kasalukuyang chair ng ASEAN, personal ding inimbitahan ng Pangulo si Putin na dumalo sa ika-21 East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. Sa usapin naman ng kalakalan at pamumuhunan, nagpasalamat ang Pilipinas sa suporta ng Russia sa ika-4 na pagpupulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC na ginanap sa Moscow noong Setyembre ng nakaraang taon. Kabilang din sa mga pangunahing prioridad na napagkasunduan ng dalawang bansa ang seguridad sa enerhiya at pagkain. And that is why we again, that B2B component at the sidelines of the GCTEC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint ventures. Binanggit din ng Pangulo ang ilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa na sumasaklaw sa kooperasyon sa innovation, retail products, cosmetics, food processing at industrial collaboration. Samantala, inaasahan ng Pilipinas na makakuha ng mas malaking bahagi ng mga turistang Ruso na bumibisita sa Timog Silangang Asya. Ito ay habang dumarami ang mga Russian airline na naghahangad ng pag-aproba upang makapagpatupad ng direct flights mula Russia patungo sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa. Nabanggit ito ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa kanyang pakikipanayam kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit-Bayle. Ayon kay Bayle, makatutulong ang mga direktang biyahe sa pagpapalakas ng turismo at pakikipag-ugnayan ng mamamayan ng Pilipinas at Russia. And this year nga, USEC, naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Nasa Kazan, Russia, sina Castro at Bayle bilang bahagi ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang din sa mga naging aktibidad sa Russia ng Philippine contingent sa state reception na inihanda ni President Putin para sa mga lider na lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang kanilang hangarin na higit pang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at seguridad sa pagkain sa isinagawang bilateral meeting sa Kazan. Sa kanyang opening statement, nagpasalamat si Marcos sa mainit na pagtanggap ng pamahalaan at mamamayan ng Russia sa delegasyon ng Pilipinas at sa mga bansang kasapi ng ASEAN na dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Binigyang diin ng Pangulo na makasaysayan ang kanilang pagpupulong dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia. Aniya, mahalagang maipagpatuloy ang regular na political consultations ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia upang higit pang mapalawak ang mga oportunidad para sa kooperasyon. Bilang kasalukuyang chair ng ASEAN, personal ding inimbitahan ng Pangulo si Putin na dumalo sa ika-21 East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. Sa usapin naman ng kalakalan at pamumuhunan, nagpasalamat ang Pilipinas sa suporta ng Russia sa ika-4 na pagpupulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC na ginanap sa Moscow noong Setyembre ng nakaraang taon. Kabilang din sa mga pangunahing prioridad na napagkasunduan ng dalawang bansa ang seguridad sa enerhiya at pagkain. And that is why
we again that B2B component at the sidelines of the GCTEC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint ventures. Binanggit din ng Pangulo ang ilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa na sumasaklaw sa kooperasyon sa innovation, retail products, cosmetics, food processing at industrial collaboration. Samantala, inaasahan ng Pilipinas na makakuha ng mas malaking bahagi ng mga turistang Ruso na bumibisita sa Timog Silangang Asya. Ito ay habang dumarami ang mga Russian airline na naghahangad ng pag-aproba upang makapagpatupad ng direct flights mula Russia patungo sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Nabanggit ito ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa kanyang pakikipanayam kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit-Baile. Ayon kay Baile, makatutulong ang mga direktang biyahe sa pagpapalakas ng turismo at pakikipag-ugnayan ng mamamayan ng Pilipinas at Russia. And this year nga, USEC, naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia, from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Nasa Kazan, Russia sina Castro at Baile bilang bahagi ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang din sa mga naging aktibidad sa Russia ng Philippine contingent sa state reception na inihanda ni President Putin para sa mga lider na lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang kanilang hangarin na higit pang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at seguridad sa pagkain sa isinagawang bilateral meeting sa Kazan. Sa kanyang opening statement, nagpasalamat si Marcos sa mainit na pagtanggap ng pamahalaan at mamamayan ng Russia sa delegasyon ng Pilipinas at sa mga bansang kasapi ng ASEAN na dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Binigyang diin ng Pangulo na makasaysayan ang kanilang pagpupulong dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia. Aniya, mahalagang maipagpatuloy ang regular na political consultations ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia upang higit pang mapalawak ang mga oportunidad para sa kooperasyon. Bilang kasalukuyang chair ng ASEAN, personal ding inimbitahan ng Pangulo si Putin na dumalo sa ika-21 East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. Sa usapin naman ng kalakalan at pamumuhunan, nagpasalamat ang Pilipinas sa suporta ng Russia sa ika-4 na pagpupulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC na ginanap sa Moscow noong Setyembre ng nakaraang taon. Kabilang din sa mga pangunahing prioridad na napagkasunduan ng dalawang bansa ang seguridad sa enerhiya at pagkain. And that is why we again, that B2B component at the sidelines of the GCTEC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint ventures. Binanggit din ng Pangulo ang ilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa na sumasaklaw sa kooperasyon sa innovation, retail products, cosmetics, food processing at industrial collaboration. Samantala, inaasahan ng Pilipinas na makakuha ng mas malaking bahagi ng mga turistang Ruso na bumibisita sa Timog Silangang Asya. Ito ay habang dumarami ang mga Russian airline na naghahangad ng pag-aproba upang makapagpatupad ng direct flights mula Russia patungo sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Nabanggit ito ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa kanyang pakikipanayam kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit-Baile. Ayon kay Baile, makatutulong ang mga direktang biyahe sa pagpapalakas ng turismo at pakikipag-ugnayan ng mamamayan ng Pilipinas at Russia. And this year nga, USEC, naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia, from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Nasa Kazan, Russia sina Castro at Baile bilang bahagi ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
Kabilang din sa mga naging aktibidad sa Russia ng Philippine contingent sa state reception na inihanda ni President Putin para sa mga lider na lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.